Mga mahal na kapatid, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng pagkakataong ito para muling sumamba at tumanggap ng kanyang mga katotohanan. Kamakailan, kung inyong magugunita, mga kapatid, ang bansang Taiwan ay niyanig ng isang napakalakas na lindol. Marami ang nasawi, marami ang nasaktan. Sinundan pa yan ng isang pagyanig o paglindol sa dako naman ng New York. Ang mga pagyanig na iyan ay nagpaalaala sa marami tungkol sa mga nagdaan pang mga malalakas na lindol na naranasan sa Indonesia, sa Pilipinas, sa Mexico, at sa iba't ibang panig pa ng daigdig. At sino po ang makalilimot sa nangyaring pandemya na totoong nagpahirap sa buhay ng maraming mga tao? Batid din nating lahat na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. At ang digmaang ito ay alam nating marami pa ang masasangkot na mga bansa. Hindi lamang paglindol, hindi lamang digmaan, hindi lamang pandemya ang nagdaan, kundi ang malalakas na pag-ulan, malalakas na bagyo. At kung nabalitaan ninyo, ang Dubai ay nagkaroon ng floodings. Sipin ninyo, disyerto yun, pero biglang-bigla ay binaha. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng takot at pangamba sa maraming mga tao. Itinatanong tuloy ng iba bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Anong dahilan bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Sa panig nating mga lingkod ng Diyos, ay alam nating ang lahat ng mga pangyayari ay merong dahilan. At para sa atin, ang mga dahilan ay sinasampalatayanan nating nakasulat sa banal na kasulatan o sa Biblia. Kaya simulan natin ang ating pag-aaral sa katanungan, ano po ba ang ipinagpauna ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na mangyayari bago po dumating ang katapusan ng sanlibutan. Pakinggan po ninyo ang aking babasahin sa Mateo sa 24:7 at 33. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang mga dako. Gayon din naman kayo pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan na. Ano po ang ipinagpauna ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na magaganap o mangyayari bago matapos ang mundo? Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo nang siya'y nangangaral sa mga lingkod niya noong narito pa siya sa lupa, ang sabi niya ay
magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Sumasagisag yan sa paglalabanan o digmaan. Hindi lang yan. Ang sabi pa ng Panginoon, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang mga dako. Ano ang ibinabala ng ating Panginoon pagka ang mga bagay na yan ay nakita natin na naganap at patuloy na nagaganap? Ang sabi niya, talastasin ninyo katumbas ng alamin ninyo na siya ay malapit na. Ibig sabihin, ang ikalawang pagparito niya ay napipinto na. Mga kapatid, ano kaya ang layunin ng Diyos? Bakit ipinagpaunan niya ito? Bakit sinabi na niya noong una pa ang mga mangyayari bago matapos ang mundo? Anong layunin niya? Babasahin natin ang nakasulat sa awit 64 mula sa saling Ingles, pero ililiwat na natin sa wikang Pilipino para hindi tayo masyadong humaba. Iyong binalaan silang mga nakatatakot sa iyo upang sila'y makatakas sa pagkawasak. Ano po ang layunin ng Diyos? Bakit ipinagpauna na niya? Yung mga mangyayari bago matapos ang mundo. Batay sa ating binasa, ang sabi ay iyong binalaan. Nagbigay ng warning. Kanino? Sa mga nangatatakot sa Kanya. Bakit niya binigyan ng warning o babala yung mga nangatatakot sa Kanya? Ang sabi sa talata, para sila'y makatakas sa pagkawasak. Linawin po natin yung nangatatakot sa Diyos. Ang ibig pong sabihin doon ay hindi yung natatakot na lumalayo. Hindi po. Natatakot dahil marunong sumunod sa utos ng Diyos. Sa ibang salin, mababasa natin yan, iyong binalaan silang mga nagsisisamba sa iyo. Kaya, nais ng Diyos na yung mga natatakot sa Kanya, yung mga sumasamba, naglilingkod sa Kanya, ay makatakas sa pagkawasak. Alin ang pagkawasak na tinutukoy? Ikalawang Pedro 3:7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ano yung pagkawasak? Na nais ng Diyos na yung mga natatakot sa Kanya, yung sumasamba sa Kanya, ay matakasan nila yun. Ang pagkawasak na tinutukoy ay ang araw ng paghukom. Yun din ang katapusan ng mundo, katapusan ng sanlibutan. At yan din ang araw kung kailan lilipulin ang mga taong masasama. Kaya, mga kapatid, tandaan natin, ano man ang kalagayan natin sa kasalukuyan, lalo na sa kalagayan ng marami sa atin, tatandaan natin, wag na wag mawawala ang pagkatakot, ang paggalang, at pagsunod natin sa Panginoon Diyos. Tatandaan po natin palagi yan. Pagkatakot, paggalang, huwag mawawala sa atin. Ano po ang tinitiyak ng Panginoong Kristo sa mga nagtataglay
ng pagkatakot, ng ng pagsunod sa Panginoon Diyos kapag dumating na ang araw ng paghuhukom o ang paglipol sa lahat ng mga taong masama. Pakinggan ninyo. Babasahin natin sa Magandang Balita Biblia, Lucas 21:27 hanggang 28. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap may dakilang kapangyarihan at malaking karangal. Kapag nagsimula ng mangyaring mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ano po ang tiniyak ng Panginoong Kristo doon sa tunay na natatakot sa Diyos, sumasamba sa Kanya, gumagalang sa Kanya pagka dumating na ang araw ng paghukom. Dumating na ang katapusan ng lahat ng taong masama. Ang sabi ng Panginoon, tumingala kayo sa langit sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Maaasahan po ba natin ang pangakong yan? Opo. Bakit natin maaasahan ang pangakong kaligtasan ng Panginoong Diyos? At ang kaligtasan yan ay para sa mga tunay na naglilingkod at natatakot sa Diyos. 51, talatang 6, aklat ng Isayas. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit at magsitungo kayo sa lupa sa ibaba. Sapagkat ang mga langit ay mapapawing parang usok at ang lupa'y malulumang parang bihisa. At silang nagsisitahan doon ay mga mamatay ng gayon ding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakailanman. At ang aking katwiran ay hindi mawawakasan. Bakit makapagtitiwala sa kaligtasan? Yung mga tunay na natatakot, tunay na gumagalang at naglilingkod sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ang gumarantya na ang sabi ng Diyos ang pagliligtas ko magpakailanman. Ang aking katwiran ay hindi mawawakasan. Mga kapatid, nung sabihin ng Diyos, nalilipulin niya ang lahat ng taong masama. Pagdating ng katapusan ng mundo o ng sanlibutan, totoo yun. Totoo din ang sinabi niya, ang pagliligtas niya. Kanino? Para doon sa natatakot sa Kanya. Para doon sa gumagalang at sumasamba sa Kanya. Totoo din yun. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-aalinlangan. Huwag tayong magkukulang sa pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Hindi. Ang Diyos ay Espiritu, makapangyarihan siya sa lahat at kapag kasinalita niya, gagawin niya. Maaring sabihin po ng iba, kung totoo po ang pangakong yan, bakit mayroong nawawala ang pagkakatiwala sa kaligtasan? Ang ibig bang sabihin ang Diyos ang dapat sisihin? Ang ibig bang sabihin ang Diyos ang may kasalanan? Mabuti po basahin natin ang Aklat ng Pahayag o Apokalipsis sa Kapitulo 2, 2:3 hanggang 4. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal,
at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masama. Alam ko rin matiyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Bakit ho may mga kaanib na nawawala ang pagkakatiwala sa kaligtasan? Eh hindi po ang Diyos ang may kasalanan. Yung mismong tao. Na ang sabi ng Diyos, kilala kita eh. Alam ko yung tiniis mo, alam ko yung pagpapagal mo. Alam kong namumuhi ka sa masama eh. Pero ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Siya mga tuwid, kung dati-rati ay natatakot siya sa Panginoon, gumagalang siya sa Panginoon, sumasamba siya sa Panginoon, dumating ang pagkakataon, hindi na siya sumusunod sa Diyos. Dumating ang pagkakataon, hindi na siya sumasamba sa Diyos. Ang termino nga sa mga salin ng Biblia ay nanlamig na ang pag-ibig. Mga kapatid, nangyari po ba yan sa kasalukuyan? Opo. Ano po nangyari sa iba? Dati maalam na sumasamba, pinagtatanggol ang katotohanan, pinagtatanggol ang iglesia, ang doktrina. Pero marahil dahil sa nainip, termino nga ng iba eh, nako, hanggang kailan ba ito? Hanggang kailan ba yan? Kumbaga sa terminong kolokyal, nanawa eh. Nakita niya kasi, tuloy-tuloy yung mga taong sumisira sa iglesia eh. Yung mga kaanib na sumisira sa iglesia, lumalabag sa doktrina, nakikita pa natin sumasagana pa sa buhay. Ano nangyari sa iba? Nawala ng gana. Nawala nga yung pag-ibig sa Diyos. Maganda yung termino sa English eh. Reverence. Nawala na yun. At ang lalong masama, yung iba, bukod sa nainip, bukod sa nanlamig, ay yung iba eh. Sumama na sa ibang relihiyon. Yung iba, nagtatag na ng sarili nilang reliyon, niyakap ng ibang pananampalataya, nagpakaligaw na. Itanong natin sa Biblia, wala na kaya silang pagkakataon para yung pagkakatiwala nila sa kaligtasan ay manatili pa sa kanila, makabalik pa sa kanila. Sa 3:2-3, aklat ng mga pahayag. Pakinggan natin. Gumising ka. Pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig, isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras
ng aking pagdating. Yung mga nainip, yung mga nagpakaligaw, yung mga dati umiibig sa Diyos pero ngayon wala na. Wala na bang pagkakataon para sila'y makabalikwas? Para yung pag-asa nila sa kaligtasan, manumbalik sa kanila. Ang sabi ng Diyos, gumising ka. Palakasin mo yung nalalabi sa iyo upang hindi tuluyang mamatay. Paano mo gagawin yun? Ang sabi rin sa Biblia, alalahanin mo ang mga aral na iyong tinanggap at narinig at isagawa mo. Mga kapatid, yung doktorina, alam na alam natin yan. Hawakan nating mahigpit yan. Buhay natin yan. Anong sama pagka hindi na natin ito gagawin? Ang sabi ng Diyos, kapag ka hindi, paririyan ako. Nagaya ng isang magnanakaw, hindi mo malalaman kung kailan ang oras ng aking pagdating. Ibig sabihin, darating ang pagkakataon na wala ka nang pwedeng gawin. Huli na ang lahat. Nariyan na ang kaligtasan, pero hindi mo pinanghawakan. Sa puntong ito ng ating pag-aaral, mga kapatid, ay nais naming tawagan ng pansin yung ilan na nag-aakala, nag-aakala na yung pagpapabaya nila, iniisip nila na, ah, siguro sa panahong ito, wag muna. Wag munang maging masigla. Hindi yung mabuti yun, delikado yun. Bakit? Dadalhin ka nun sa isang kalagayan na hindi ka na makababawi. Pagka namalagi ka sa ganong kalagayan, ay hindi mo na pinaniningas ang ilawhan sa iyong sarili, sa iyong buhay. Patungo ka na sa isang landas na madilim. Kaya, bago pa mahuli ang lahat, balikwas na, gising na kapatid. At hindi natin alam kung kailan darating ang kaligtasan. At dahil sa hindi natin alam ang araw at oras ng katapusan ng sanlibutan, dapat lagi tayong handa. Kaya ano kung gayon ang dapat nating gawin sa pananampalatayang kaloob sa atin? Ano ba ang isa sa nakapaloob sa pananampalatayang kaloob sa atin? Pagka tayo nagtapat, pagka tayo nagsikap sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, maliligtas tayo. Yun ang pananampalataya natin eh. Kaya ano ang dapat nating gawin? Dinggin natin sa Gs 23 at 25. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-aalinlangan. Wala kayong narinig dyan na magpakahina kayo, mag-alinlangan kayo, magduda kayo. Hindi. Ang sabi dyan eh, magpakatatag, huwag mag-aalinlangan. Bakit? Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sino po nangako sa atin? Ang Diyos. Magduda ka pagkatao ang nangako.
sapagkat ang tao nagsisinungaling. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig, sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti. Ano ang isang kahayagan? Na tayo nagpapakatatag, na tayo hindi nag-aalinlangan sa nangako sa atin. Itutuloy ko lang sa 25, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Anong isang katunayan na tayo nagpapakatatag, na tayo hindi nag-aalinlangan sa nangako sa atin? Ang sabi, huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Ito yun eh. Alam nyo, mga kapatid, nung nagsimula ang gulong ito, ang pagsubok na ito sa iglesia, marami nga ang itiniwala, marami itinakwil, hangang-hanga tayo doon sa mga kapatid. Kamangha-mangha ang kanilang pananampalataya. Ano agad ang hinahanap nila? Paano na tayo sasamba ngayon? Pinipigilan nila tayong pumasok sa loob ng gusaling sambahan. Tama yun eh. Sapagkat ang pananalig niya buong buo eh. Ano nangyari sa iba? Hindi na ganyan. Kaya ang sabi ng Diyos eh, itong ipinagdaramdam ko sa iyo, hindi mo na ako mahal. Ano po ba ang pananalig ng mga tunay na nangahawak sa kanilang pananampalataya? Ano ang tinitindigan nila? Ano ang conviction nila? Pakinggan natin si Apostol Pablo. Sa Roma 8:35, 37, tuloy-tuloy pa. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusik? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang taba? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan ng buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay na kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano ang konbiksyon ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Kaya nakapanananan, nakapanghahawak sa pangako ng Diyos sa kanila. Katulad sila ni Apostol Pablo. Walang sino man, walang anuman na makapaghihiwalay sa kahit kamatayan, kahit pag-uusig, kahit mga kaguluhan. Hindi. Ganyan ang marami sa inyo, mga kapatid. Nawa, kung paano ganyan kayo sa inyong pagsisimula, ganyan kayo hanggang sa matapos. Opo,
Mahirap gawin yan. Mahirap ang manindigan, pero may magpapalakas sa atin. Nariyan ang Diyos, nariyan ang Panginoong Kristo. Kaya, ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Para kailanman ay huwag tayong mawalay sa ating Panginoon Diyos at sa Kanyang pag-ibig. Awit 18:5 hanggang 6. Nabibingit ako sa kamatayan. Nakaumang na sa labi ng libingan. Kaya't ang Panginoon ay tinawag ko sa aking kahirapan. Humingi ng saklol. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Ano po ang dapat nating gawin para kailanman ay huwag tayong mawalay sa Diyos at sa kanyang pag-ibig? Tularan natin si Haring David na nang siya ay nasa gipit na kalagayan. At ang sabi pa nga niya, nakapaligid ako sa panganib ng kamatayan. Ang ginawa niya sa halip na siya'y mawalan ng pag-asa, na siya'y mainip, na siya'y tumalikod sa Diyos. Anong ginawa niya? Ang sabi niya, sa aking paghihirap, tumawag ako sa Panginoon at mula sa kanyang templo ay narinig niya ako. Mga kapatid, anong katumbas na mula sa templo, tumawag ako sa Panginoon? Ang templo, bahay ng Diyos yun. Anong isinasagawa sa gusali ng Diyos o sa templo? Pagsamba. Kaya pag sumasamba tayo, manalangin kayo sa Diyos. Samantalahin ninyo ang pagkakataon na idulog nyo sa Kanya ang inyong mga kahilingan. Ipakilala ninyo sa Diyos ang inyong daing. Sino kaya ang tiyak na diringgin ng Diyos sa kanilang mga pananalangin? Mga kapatid, pakinggan ninyong mga huling talata na aking babasa. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sino ang diringgin ng Diyos sa kanilang mga pananalangin? Ang sabi, ililigtas ko yung tapat sa akin. Iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Tapat ba yung tumalikod ka na sa Diyos sapagkat nainip ka? Tapat ba yung nagtaglay ka na ng ibang pananampalataya? Iba na reliyon mo? Tapat ba yun na dahil sa pagsubok lang na ito, hindi ka na sumamba? Hindi ka na nagpuri sa Kanya? Hindi ka na nagtiwala sa pangako niyang kaligtasan? Alam nyo, tayo kahit tayo na tao, ayaw natin yung kapwa natin nagsisinungaling sa atin. Ayaw natin yung taong hindi tapat sa atin. Eh di lalo na ang Diyos.
Mga kapatid, paano tayo makapananatiling tapat sa ating Panginoon Diyos? Mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban at tigilan natin ang paggawa ng masama. Kaya sa pagkakataong ito, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, dumulog kayo sa Diyos. Pakilala ninyo sa pagkakataong ito ang inyong mga kanainan. Huwag kayong mag-alinlangan. Kanina pa siya nag-aantabay sa inyong pagdulog at pananalangin sa Kanya. Kaya hinihiling namin sa Diyos, Ama, mula sa langit na yung tahanan, dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid. Baka ang iba may sakit, pagalingin mo. Baka ang iba totoong nahihirapan sa pagtataguyod ng kanilang mga paglilingkod sa iyo. Bigyan mo sila ng lakas at tatag ng kalooban para may taguyod nila ang paglilingkod sa iyo. Ama Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Huwag kang lalayo sa amin sapagkat wala kaming magagawa sa ganang aming sarili. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos. Mahal namin kayong lahat. Mamalagi kayong tapat. Saan man kayo naroroon, wala mang nakakakita sa inyo. Itaguyod ninyo ang isang banal na pamumuhay. Tumayo kayo at tayo mananal. Na maraming Diyos, sumasampalataya kami. Narinig mo ang dalangin ng iyong bayan. Mula sa langit na iyong tahan, iunat mo ngayon ang iyong kamay. Pagpalain mo lahat ng sumasamba. Ipadama mo sa kanila, Ama. Nariyan ka at kailanman. Hindi mo sila pababayaan. Pagalingin mo mga may karamdaman. Ama, kung kalooban mo pa sa amin, dagdagan pa ang aming buhay, ang aming lakas na gagamitin sa pagpupuri sa iyo. Pag nakita mo kami sa mga pagsamba, kamukha ng ginagawa namin ngayon, maawa ka, ibiyaya mong lakas, ang tatag ng aming kalooban, ang matibay na pananampalataya para huwag kaming mahiwalay sa iyo. Ama, pangako namin sa iyo, gagawin namin ang lahat para ang aming pananampalataya ay aming mapanatili. Huwag ka lang lalayo sa amin para lalo naming maitaguyod ang paglilingkod sa iyo. Pagdating ng araw ng paghuhukom, tawagin mo ang aming pangalan, ang pangalan ng mga mahal namin sa buhay na karapat dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Tumitiwala kami, Ama, huhubugin mo kami sa kabutihan, sa pagsunod sa iyong mga kalooban. At kung kami magkulang at magkasala, huwag mo sana kaming itatakwil. Pangako namin, Ama, ang buhay namin gugugulin sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.